everyone, what's up with Doc Nana? Well, today is a Friday and this is the, I think, fourth session of our patient, Mrs. Gorospe, on her journey with her denture, upper and lower. But for today, we are going to concentrate on her lower because dumating na nga ang kanyang denture. And gusto ko, habang tayo nag-aantay sa kanya, explain ko sa inyo yung mga iba't ibang klaseng denture na hindi yung old dentures, no? Yung mga tinatawag na mga stay plate type na walang mga metal. So, ito, pakita ko na sa inyo. Okay, let's talk about dentures. Okay, maraming mga dentures na ngayon. Unlike before, yung one-piece casting na tinatawag, yung may mga bakal-bakal. Pero this time, syempre, ito matatagal na to. It's just that I'm just showing you, matagal nang ine-execute ito, ginagawa to sa mga patients. Okay. Ito ang tinatawag na crystal transparent type of denture. So, hard type ito. Now, may gold mesh sa loob. Wala siyang bakal. So, ang kinakapitan niya is yung mga remaining abutment tooth na healthy. Ayan, meron siyang kawit. Okay? The same goes ito, magkakapareho yan. May mga patients na syempre, binibigyan natin ng lagyan ng pink yung gilid. Pero inside niyan is transparent with gold mesh para mas strong ang hold nito, hindi basta magbe-break, no? Kasi breakable type ito eh. Ito naman, wala siyang gold mesh. Yan. So, clear yung likod, pink yung buccal area. So, lower lahat ito. Ito usually lower. Now, ito din, lower din ito. Ito upper to kasi meron na siyang palatal. Yan, no? May coverage yung ibabaw. So, ito yun. Walang may-ari nito, no? Nireplicate lang to sa mga dating pustiso ng mga ibang patients. So, here, yan. Yung front nito, may pink. So, hindi natin pinaperfect lahat kasi titignan natin yung dating pictures din ng pasyente kung may talaga siyang sungke, mas bagay sa kanya, which is more magandang tignan. Okay? So, ito na yung ginagamit natin na VitaFlex. Or minsan, Valplus or flexible denture. So, ayan siya. This is lightweight, unbreakable. Okay, so mas preferred gamitin sa kanya, plastic din yung pontic dapat, yung ngipin. So ito, wala siyang palatal, pero ano to, upper ito. So yung sa patient natin, ngayon, dumating na ang case niya. Okay, ipapakita ko sa inyo. Yan. Ito na siya, ito yung cast ng patient, no? Yan, yung lower niya. Ito na ngayon yung kanyang denture. Ayan siya. So, if i-fit pa natin to sa patient, hindi naman porke dumating ito, isasalpak mo na lang ng ganun. Hindi ganun yon. May mga adjustments yan. Una-una, kinreate ito sa impression material, which is itong stone. Ngayon pa lang, kita nyo, mahigpit na siya, oh. So, may mga i-adjust tayo dyan. Now, as you can see, I want to show you the material. Ayan. Halos transparent na siya, no? So, ito siya. Ayan, So, almost transparent siya. So, ayan. Kita mo yung daliri ko, nakikita sa loob at saka flexible siya. So, kung magkakaroon mga ng aberya ito, is most likely, pag sinasalat mo siya dito, may nasisense ako dito. Kasi kinuha niya yung impression, syempre, nung pinagbunutan natin ng ngipin. So, meron siyang mga kulukulubot, no? So, kailangan i-trim natin tong area na to
Dahil syempre, yung skin niya, kung saan binunot, hindi na ganun syempre siguro katusok yan or rippled. Because if you see it here, sa stone yan, ayan, dito, ito yung pinagbunutan. Ayan. So, nakuha yung area na yan na may mga kulukulubot. So, dito tayo magko-concentrate at saka yung area dito, yung mga nanditong areas yan. So, kailangan i-check natin. Okay. So, nakita na natin yung mga iba't ibang klaseng mga denture. Pero hindi pa yan. Marami pang iba't ibang klaseng denture. May tinatawag na Ivocup. Yung Ivocup, medyo mabigat ng konti yon dahil medyo makapal. Pero unbreakable mismo din yung kanyang bahay. And it's color pink. So, wala tayong sample nun kasi that is, hindi ako makapagpa-replicate. That's super duper, medyo mahal talaga yun. Super duper mahal. But anyway, so, habang nag-aantay tayo, gusto ko lang sabihin sa inyo na thank you for watching my video, sa lahat ng mga nagla-like, tsaka yung mga nagtsatsaga sa akin, from Chefy Doc Nona to yung mga featured kong mga vlogs about real life people. So, thank you so much. Sana wag kayong magsawa because as of now, siguro malapit nang matapos siguro itong pandemic natin. Hopefully, nagiging busy na ako kaya hindi na ako masyado nakakapag-post. But definitely dun sa Chefy Doc Nona, talagang meron namang food talaga ako na-vlog. Ang problema lang, hindi ako makapag-shoot. So hindi ko siya maayos. So na-stuck lang siya dun sa aking cellphone, hindi ko pa siya ma-post kasi nga sobrang hirap talaga mag-edit, mag-ayos ng video kung gusto mo talagang maayos at mag-dub. So, thank you. Antayin na natin si Mrs. Perez. Pati po! Okay, nandito po tayo. What's up with Doc Nona again? Nandito si Mrs. Graspe. Pang-ilan na po itong session na to? Fourth na? Fourth? Oh, for installation. A while ago, pinakita ko sa inyo yung kanyang Vitaflex. Wala akong Celia. Okay, Mrs. Graspe, pakihawak ng sandali. Okay. Okay, malayo pa ako ng konti sa kanya kahit papaano. Okay, nandito ako sa harap, nandun siya sa bandang likuran. Okay, so ang gagawin po natin, ito, lilinisin po natin muna ito. Ito papapakita na natin, ano? Okay, ito. Pinakita ko na sa inyo to kanina, nag-explain ako. So, ito, hindi ho basta sinasalpak sa pasyente to, no? Okay, I'm using layman's words. So, dental, hindi natin basta i-install sa bibig ito. Kasi may mga adjustments, may mga pains yan because, gaya ng sabi ko, nagre-rely ang laboratory sa impression ng dentist. Kaya kailangan ang proper impression is very essential yan. So, doon sa part na pinagbunutan na ipinakita ko sa inyo kanina, doon sa cast stone, meron doon kulukulubot. Definitely, that was the time, ilang days pa lang, tsaka natin siya sinukatan. Pero syempre, habang nagda-dry up ang skin, bumababa ang buto, nag-iiba ang contour ng laman. Okay? Kaya magkakaroon syempre ng irritation. Para maiwasan yon, pag ang dentista dalubhasa, katulad ko, inangat na sariling silya. Matanda na po ako, matagal na po akong dentista, at isa ito sa specialty ko, ang prosto. So, alam natin kung saan sasakit. So, iiwasan natin yon. May gagawin tayo dyan. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano i-adjust o iti-trim. Dahil confidential na, bumubukas ang bibig ng pasyente. Maghantay na lang kayo later on, pagtapos na tayo. Okay? So, Mrs. Graspe, ready na kayo? Yes, I'm ready. Ready to mingle with your new denture. Okay, sige na. Hello, ito na kami.
Pareho na kaming pagod na pagod. Eye bags, lahat na. Okay, na-install ko na yung lower. So far, siya na magkukwento kung meron siya naramdamang pain or whatever. So far kasi talagang wala pa naman masyado dahil wala siyang upper denture. Pero today, nag-partial wax pattern kami. When you say partial wax pattern, mano-mano ginagawa ko tong pattern, wax lang ho ito sa upper to. Siniset ko mismo sa bibig ng pasyente. Sinaunang style. Now, how do you achieve that? It's better to achieve that wax pattern in an old-fashioned way because dun mo makukuha yung proper setting ng ngipin. No? At makikita mo kung natural looking sa mukha ng tao o hindi. So that's how I do things here. Kaya nga tinatawag ko cosmetic prosthesis ang aking trabaho. As much as possible, hindi nakahalata na denture ang ginagamit ng pasyente. So ngayon, magkukwento ngayon si... Hi! Ilang hours po tayo inabot, Mrs. Grospe? Almost 3 hours kami nagtrabaho ni Doktora for my beautiful denture. So far naman, yung kinabit ko our denture, okay naman, wala pa naman aray. Pero pag may aray po si Doktora. Hindi, expect natin na wala pa masyadong pain yan dahil walang bumabangga sa taas. Ang meron lang bumabangga sa right side. Right. Sa left, wala. So far ngayon magagamit niya. Kaya lang hindi pwedeng i-overwork niya yung pagbabite because meron siyang issue sa taas ng ngipin. May mobility yan. Kasi nga mahina ang kanyang mga gums and bones because of her ailment which is diabetes. No? At saka meron siyang gingival issues which is na-arrest na natin, nagamot na natin. As a periodontist, yan din ang aking specialty, nagawa na natin ng remedyo. Nawala na yung nana, nawala na yung gum inflammation, nawala na yung reddening of the gums, wala nang mga ganon. Yung gum pockets niya nagiging firm na. Isang ngipin na lang ang may issue sa dun sa taas kasi wala siyang mga neighboring teeth at walang humahawak sa kanya. Pero nag-improve na siya. So every time na dito ang patient, nililinis ko yung ngipin. That's part of the package already. From her first session. Continuity lang yon. So meron ako i-cosmetic na isang ngipin na nagawa na yon, but since gagamayan natin do sa overall ng upper denture niya, kailangan ko i-redo yun para mag-match sila. So, Mrs. Grospe, ano ang naranasan nyo? Paano ba natin ginawa ito? So, almost 3 hours ginawa ni Doktora itong aking dental. Ang tawag ni Doktora? Vitaflex. Vitaflex. Installed na yung lower denture. Vitaflex. Vitaflex. So far Wax naman, pattern yung taas. so far, okay naman. Wala naman naman hindi maganda. Tapos, nagkaroon siya ng wax pattern naman para isukatan. Sinukatan ko yung lower niya. O, yung lower. Nung nandun na yung pustiso. Habang gumagawa si Doktora, mapapansin mo, talagang napakaingat at napakaligaw. Hindi pwede humawak sa basta-basta na. At kung pwede na 101% therapy ang ginagawa niya. Yun lang ang maganda kay Doktora. Kaya kahit saan ka pahulupalop ng mundo, talagang hahanapin mo at kung ayaw niya, pipilitin mo. Ang maganda doon yung kanyang workmanship, yung quality, number one. Kaya yung mga nandyan, pwede pa kayong bumalik, basta wag lang kayo makulit. Buti ka sa ulo. Pagbati ka sa ulo. At magkikita kami ulit on November 26 for my upper denture naman. And after that, siguro first week of December, magkakaroon na ako ng Beauty Smile. Yes. And let it be smile, Beauty Smile. Tapos next year, we will work on her cervical erosions. Itatakal natin yon kasi hindi namin pwedeng pagsabay. Dahil nag-a-adjust kasi yung denture doon sa kanyang hinihigaan na laman. Kasi pagka may pustiso na yan, either sakpa yung tissues niya and bone or mag-expand yung tissues niya. Depende yon. So, hindi ko alam kung saan ko ilolocate ngayon yung paglalaminate ko doon sa mga gilid ng mga ngipin niya kung saan nakakapit ang mga clamp ng mga Vitaflex niya. Kasi pag pipilitin ko na ilalagay ko ngayon, either mahuhubad yun, matutuklap yun. So, kailangan mag-antay kami.
February kami pwedeng mag-antay. Just so na parang sigurado na kami na naka-adjust na lahat yung mga pustiso niya sa bibig niya. As for today, gumawa kami ng wax pattern directly sa mouth niya. Anong masasabi niyo? Natakot ba kayo? Yung una sabi niya, mainit daw. Sabi ko, naku, yung aking ano, grabe. Hindi pala, hindi naman. Okay naman. Walang aray. Kaya basta kay Dr. Lynn, lahat yun. Agoy! Agoy! Saan ang ano yun? Ay, Ilonggo ka ba? Tagal. Okay. So, thank you, Mrs. Grospe, again. I want to extend my thank you because it's so not easy to convince patients, especially with mouth issues, to be blunt. Yes, kung magiging malaking tulong naman sa kapwa, bakit hindi? Thank you. At gusto ko kasi maayos lahat ang ating ginagawa. Kaya naka-vlog o hindi naka-vlog, alam ng mga pasyente natin yan. Marami nga po kasi nag-dental hack, nababayaan ko. Kasi minsan, medyo nagkaka-misunderstanding na kami dahil yung schedule ba, inaagaw nila minsan yung schedule ko sa dapat na ibang paggagamitan ko ng schedule ko, hindi sila nakakaintindi. Magkaroon naman tayo ng respeto sa private time ko. Okay? Meron din akong buhay. Pag sinabi kong 4 o'clock po lang talaga ang clinic natin. Huwag niyo pong gagawing 10 o'clock, 9 o'clock na umaga. Wala ho kayong madadat ng Doktora Lim. Ang madadatnan nyo, housemaid nona. Okay? Hindi ho doktora. Housemaid nona. Or chef. Chef. Ayun. O pinto. Baka naghahanduan ako. Marami akong ginagawa. Hindi lang dental ang ginagawa ko. Marami po akong ginagawa. Sana makaintindi po kayo. Ngayon, natutuwa ako, Mrs. Grospe, kasi yung installation natin is so fast. Ang nakatagal sa atin ay yung wax pattern. That's okay. Slowly but surely. Yes. Gusto ko maging maayos at functional ang ating gagawin kay Mrs. Grospe. Kaya nga natin binablog ito kasi siya ay isang testimony natin. Paano natin ginagawa ito? Kasi ano siya, total rehab ito. From, imagine gum issues, gum problem, to cosmetic build-up, to lamination, up to denture making, up to wax pattern, tapos hindi pa tayo tapos yan by next year. Cervical erosion, cervical abrasion ang itatackle natin. So marami, parang lahat na yata ng cases nasa sa kanya na eh. Pati extraction, surgery. Kundi wala ang sa babalik, November 26, abangan nyo po yan. Magwa-wax pattern po tayo ng secondary wax pattern impression taking na naman ng final na padadala natin sa laboratory. At ipapakita namin sa inyo yung wax pattern pa lang, pero nasa mouth. Na akala mo pustiso na pero hindi. Nakangiti lang bawal ang inganga ang patient bawal. Ngiti lang. Ngiti! Yun. Okay? Para may idea kayo. Next meeting, November 26. Bye for now. Stay safe. God bless. Vaccine na kayo Kasi bawal yung